Yun mga kagwaps, bali quick update tayo ngayong araw. So bali ngayong araw mga tropa, pag-usapan nga pala natin yung nangyari doon kay Mr. Albay sa karga natin sa Kalbayog mga kagwaps. Bali si Mr. Albay wala pa rito ngayon sa atin mga kagwaps at hindi nga nakauwi dito sa atin. So mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung nangyari doon sa ibon natin na yun. Sexy nitong nanggali kay long hair mga kagwaps. May itlog na, dalawa eh. Hindi ko lang alam kung fertile. Siguro mamaya baka tingnan natin kung fertile yan. So ngayon kasi hapon na, pakainan na. Bali mag-update lang tayo ngayon para yung mga nag-aabang nating mga kalapatids, mga kagwaps, alam po nila kung ano yung nangyayari ngayon kay Mr. Albay. Sikat talaga ibong ko na yun mga kagwaps. Kita nyo naman, daming nag-aabang. Pero kung talagang hindi siya makakauwi rito sa atin, wala tayong magagawa mga tropa. Pero pag-usapan na rin natin kung ano yung nangyari sa kanya. Pakita ko muna sa inyo yung mga breeder ko mga kagwaps. Ito yung mga kalapating nakagayak sa atin. Kaso hindi pa nag-iitlog tong double Prisco natin saka yung Anson ng mga kalapatids. Ayun yung tatay nung kan eh. Yung mga lumalayo natin, yung mga napapalayo natin sa malalayong kilometers mga kagwaps. Double Prisco. Pag di pa nag-itlog yung kabaris na ito, bibreak ko na. Tapos parisan natin na iba, subukan natin. Medyo malaki na rin pala yung mga young bird mga kagwaps nung kapatid ni Pakito. May young bird na. So sakto may mga singsing pa tayo rito na pang norte Ihahabol ko kasi sa norte mga kagwaps. Try ko na mag-alaga o maglaro ng medyo bata na kalapati sa norte. Grabe magsubo tong tatay mga kagwaps Nanghihingi ng pagkain sa atin. Ayan yung ating sablon, grisel. Ayan yung hen ko na yan mga kagwaps. Napakaliit lang ng ilong. Diba? Tingnan natin. Dito natin pinaris sa sablon. Baka sakali na maglabas ng magaling. Ito namang young bird nung dalawa na to mga kagwaps, medyo malaki na. Ayan, nakasingsing na yan. Ito, liit din ng ilong mga kagwaps nung kuhan ko na to. Yuhen ko na to. Ayan, tara na ron sa taas mga kagwaps at doon na natin pag-usapan yung nangyari dito kay Mr. Albay para mapasilip ko rin sa inyo yung mga ibon natin doon na kasamang nilalaro ni Mr. Albay mga kagwaps. Bago natin ituloy yung usapan natin, so tingnan nyo, ito si Kuan. Yung finisher natin, yung mabilis natin na norte. Na-recover ko siya mga tropa. So nagkaroon siya ng baliling ngayon tagilid konti yung ulo niya. Ayan yung mabilis natin ayun babaliling pa rin siya mga kagwaps. Pero hindi na nakakahawa yan kaya dinala na natin dito kasi almost kalahating buwan ko siya na nire-recover. So ganyan lang siya pero pagka binigyan natin ng patuka, pag tumuka na yan mga tropa, makikita nyo okay na okay, healthy na healthy siya tumuka. So tara, magbibigay muna ako ng patuka bago natin ituloy yung usapan natin mga kagwaps. At maganda yung kwentuhan natin ngayon. Syempre lagi kayo nakabang dun sa Facebook page ko. So ayan, pakikuan nga pala, pakipalo nga pala tong ating Facebook page. Lalagay ko na lang dito, Gwaps TV. Bigay muna tayo ng patuka mga tropa at naghihintay na tong mga ibon natin dito. Ayan, sa patuka natin mga kagwaps, medyo marami tayong mais. Ayan, nakakoncentrated tayo ng mais carbs mga kagwaps. So tara, bigyan na natin mga ibon muna natin. Ayan, medyo gutom na sila mga kagwaps. Ayan mga tropa. Yung mga ibon natin grabe. Napakalalakas tumuka mga kagwaps. Kala mong hindi pinapakain ng amo o pagka nagsitukaan sobrang titindi mga tropa. So si Kuan nalay kulang dito, si Mr. Albay. Ayan, grabe nakakakuan mga kagwaps pinagdaanan ni Mr. Albay. Actually mga tropa, wala pa dito si Mr. Albay. So kung mapapansin nyo, mapapanood nyo dun sa mga video natin dun sa ating Facebook page, si Mr. Albay mga tropa napababa po ng isang mabuting kalapatids dito po sa Camarines Sur. So dahil supporters natin yung nakahuli, nakilala si Mr. Albay at nag-reach out siya sa atin mga tropa. So kinontak niya ako at pinakita niya sa akin yung ibon. Kinonfirm niya ako si Mr. Albay ngayon mga kagwaps. So sabi ko naman, upon checking nung singsing, si Mr. Albay ngayon mga tropa. At hindi ko sukat akalain na ang sabi niya, gagawa daw siya ng paraan, papakawalan niya raw yung ibon, nire-recover niya daw, tapos sa kanya aalpasan mga tropa. So sa madaling salita mga kagwaps, very good fancier po, isang mabuting fancier po yung nakadali kay Mr. Albay. So tumawid naman ng dagat si Mr. Albay kasi galing sila ng Kalbayog. Tumawid naman siya mga kagwaps hanggang Camarines Sur. So siguro dahil konti na lang sila, siguro yung mga ibang kasama niya baka nadali na ng palkon at siya na lang yung natitira. So magaling yung ibon natin, hindi niya na pinilit na dumaan sa bulubundukin na nag-iisa siya kasi nga mawawala lang siya doon mga kalapatids mga kagwaps kapag sinubukan niyang umuwi sa atin. Imagine niyo mga kagwaps, nasa almost 389 kilometers yata yung liliparin ni Mr. Albay. So kasi yung Kalbayog natin nasa almost 500 plus na tayo ron. So tumawid naman siya ng dagat mga tropa, talagang hindi niya lang nakasabay yung ibang kalapate kaya hindi siya nakauwi dito sa atin.
Ngayon, susubukan natin mga tropa kung mapapauwi ba natin si Mr. Albay. So sabi ko, alpasan niya doon si Mr. Albay, pawalan niya. So tingnan natin kung makakauwi. So pag nakauwi yun, maganda yung mga tropa kasi imagine niyo, ang layo nun tapos self-toss lang yung ginawa natin, di ba? Single toss. So mahirap yun kasi napakaraming palko niyan dadaanan, napakaraming bundok. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari kay Mr. Albay. So ayun, ganun pa man, maraming salamat doon sa nakahuli ng ibon natin si Mr. Albay kasi nag-reach out ka sa akin, buti nakilala mo yung ibon at kinontak mo ko, so napakabuti mo bro. So shoutout sa'yo brother Ryan J. De Asis ng Camarines Sur. So tuwan-tuwa ako sa kalapatids natin na to kasi kita nyo, nakilala niya yung ibon kaysa ekip niya, kaysa angkinin niya, talagang nag-reach out sa akin at ibabalik at makakawalan niya raw yung ibon mga tropa. Hindi ako nanghihinayang kay Mr. Albay mga kagwaps. Talagang natuwa lang ako dun sa ginawa na action ng bata na yon. Kasi kukunti na lang yung mga kalapatids na ganyan, yung nagsusoli ng kalapate, lalo na kung nahuli na nila at alam nila kung kanino pa at sino pa yung may-ari mga tropa. Bago ang lahat, ito nga pala yung ating Vandenbroek. So pag di pa ako napasok ng trabaho, gagamitin natin siya sa summer mga tropa. Kasama niya yung nakalimlim dun sa gilid na yan, ayan, yung lumabas na yan. So itotos natin sila bukas, titrainingin natin sila mga agwaps para makahabol tayo dun sa norte. So tingnan natin kung kaya nila mga kalapatids mga agwaps. So parondahin ko lang din pala muna yung tatlong ibon natin dito habang tayo medyo nagmumuni-muni pa dito sa taas mga agwaps. So teka, i-ready ko lang at magpaparonda tayo. Itong tatlo na to yung mga kasama ni Mr. Albay mga agwaps Kaso lang, hinihintay pa po natin si Mr. Albay. So sana makauwi sa atin mga kalapatids. Paalpas muna tayo, ronda muna. Bas. Ayan, lipad. Tatlo sila mga kalapatids. So syempre kailangan natin magparonda kahit medyo hapon na. Ayan sila. Pod. Ayan mga kalapatids. Dati apat sila kasama si Mr. Albay ngayon hinihintay pa natin si Albay mga tropa. Pababa na rin sila mga kagwaps na. 10 minuto na lang. Uy, pasok agad Grabe naman yung Vandenbroek na yan mga kalapatids, mga kagwaps. Sok na. Ayan pasok na agad mga tropa. So yun mga kagwaps, maraming salamat nga pala sa inyo sa lahat po ng nag-aabang dito kay Mr. Albay. So ngayon ang update po natin, wala pa po si Mr. Albay mga kagwaps. So tingnan natin bukas kung makakarating. So maraming salamat ulit sa kalapatids natin from Camarines Sur. So kay brother Ryan J. De Asis. So naway marami ka pang kalapatids na matulungan. So pag may dumapo dyan, alam mo na gagawin, recover at pawalan. So maraming salamat sa inyo mga kagwaps. Dito ko natatapusin tong video na to. Muli, this is Kuya Ray and you are watching Gwaps TV. Peace out.